Eto guys, sinasabi nila na pahirapan daw mapigilan ang ganitong kalakaran sa Pilipinas na pati ang mga dayuhan ay nakakakuha ng Philippine passport sa DFA. Sa experience ko sa pagkuha ng passport na 2 beses na, ay kukunan ka ng digital fingerprint at ng signature. Paano lang hindi nalalaman na hindi legit na Pilipino ang kumukuha ng Philippine passport samantalang halos face-to-face sila nang nagpa-process ng passport sa DFA at nagkakausap sila. Nakakabahala para sa Bureau of Immigration ang pagkakaroon ng orihinal na Philippine passport ng ilang banyaga. Sinabi ni Immigration spokesperson Dana Sandoval sa Bagong Pilipinas ngayon, batay sa kanilang pagtataya, posibleng malaking sindikato ang nasa likod nito. Ngayong taon pa lang, umabot na sa hindi bababa sa 10 banyaga ang kanilang inaresto at sa ilalim sa investigasyon. Isa naman sa naging susi sa pagkakaharang sa mga ito ay ang hindi pagsasalita ng Tagalog. Una naman sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanilang budget hearing noong Lunes na may tuturing na national security issue ito. Maliban sa pakikipag-ugnayan sa NBI, nakikipagtulungan na rin aniya ang immigration sa Department of Foreign Affairs. Gayunpaman, aminado si Sandoval na magiging pahirapan ng pagpigil sa naturang scheme dahil sa lawak ng sakop nito. Ilan naman sa authentic documents na mayroon ng mga naarestong banyaga ay birth certificate, driver's license at postal ID. Alam nyo guys yung pakiramdam na parang masasabi nyo na naman ng taga-DFA na nagpa-process ng Philippine passport para hindi malaman na hindi tunay na Pilipino ang kumukuha ng passport sa kanila. Nahuli lang daw sa immigration yung dayuhan na nag-present ng Philippine passport dahil hindi ito makapagsalita ng Tagalog. So ang gawin dapat ng DFA ngayon bago makakuha ng Philippine passport ay dapat may short interview kung sino ang nanay, sino ang tatay at kung saan pinanganak at kung saan nakatira. So kung hindi makapagsalita ng Tagalog ay obvious naman na hindi ito Pilipino. Ang nakakalungkot lang sa bansa natin ay halos lahat ay parang nababayaran na kahit nalalagay na sa alanganin ang bansang Pilipinas.